Nagsisimula ng gumising ang Quezon City sa pagbubukang liwayway. Ang kalangitan ay may bahid pa ng kulay kahel at lila, isang payapang simula para sa isang syudad na hindi natutulog. Dahan-dahang umuusad ang buhay. Ang tunog ng mga unang bayahe ng jeepney ay nagsisimulang marinig, kasabay ng amoy ng bagong lutong pandesal mula sa mga panaderya sa kanto. Sa gitna ng tila pangkaraniwang umagang iyon, isang dalaga na nagngangalang Anaya Reyes ang marahang pinapatakbo ang kanyang scooter patungo sa isang abalang bahagi ng lungsod. Si Anaya, o Anya sa mga nakakakilala sa kanya, 24 na taong gulang, ay may simpleng anyo. Nakasuot ng maong na jacket, itim na pantalon, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Walang bahid ng kolorete ang kanyang mukha. Walang sinuman ang mag-aakala na sa likod ng ordinaryong pananamit na iyon ay isang batang intel officer mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ng Philippine National Police, o PNP. Kasalukuyan siyang nasa isang undercover mission. 3 linggo na siyang nagpapanggap bilang isang estudyante ng sosyolohiya na gumagawa ng isang munting pananaliksik tungkol sa daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Ngunit ang kanyang tunay na layunin ay maseryoso at mapanganib. Ang kanyang misyon, mangalap ng matibay na ebidensya laban sa ilang tiwaling pulis trapiko na diumano'y nangingikil, nananakot at gumagamit ng dahas sa mga ordinaryong mamamayan. Sa loob ng 3 linggong pagmamanman, hindi pa nakakahanap si Anya ng perpektong pagkakataon upang makakuha ng ebidensyang hindi maikakaila. Kailangan niya ng pasensya. Patuloy niyang pinag-aralan ang galaw ng mga sangkot, kung sino-sino sila at kung paano nila isinasagawa ang kanilang mga iligal na gawain. Subalit tila ba ang araw na iyon ay may ibang plano? Pinabilis ng tadhana ang mga pangyayari. Ang umaga ay nagsimulang maging tensyonado sa may 100 ng EDSA at Balintawak, isang lugar na kilala sa mga biglaang checkpoint na kadalasan ay hindi opisyal. Marami ng residente ang nagreklamo, ngunit pinipili na lamang manahimik dahil sa takot. Ilan ang sumubok lumaban, ngunit sila pa ang napagbintangan at ginipit ng mga abusadong otoridad. Nakatala na sa kwaderno ni Anya ang mga pangalan ng mga sangkot, sina Police Staff Sergeant Damian Vargas, Police Corporal Tuazon, at Patrolman Ramos. Sila ang 3 pangalan na laging lumalabas sa mga ulat mula sa komunidad. Ngunit sa araw na iyon, may nakita siyang 2 bagong mukha. Isang batang opisyal, si Police Lieutenant Rafael Gomez, at isang miyembrong unipormado na tila mas arogante pa kaysa sa iba, si Police Staff Sergeant Damian Dantet Vargas. Habang dahan-dahang nagmamaneho si Anya, nagkukunwaring binabasa ang mga karatula sa daan, nakita niya kung paano hinarang ni Dante Vargas ang isang matandang lalaki na lula ng isang lumang motorsiklo. Ang tunog ng kanilang pagtatalo ay bahagyang naririnig. Saan ang violation ko, sir? Huwag niyo naman akong gawan ng kwento. Kung gusto niyong hindi ko kunin ang motor niyo, alam niyo na ang gagawin, narinig ni Anya ang magaspang na boses ni Vargas. Sinubukan ng matanda na magpaliwanag, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, marahas na hinawakan ni Vargas ang kwelyo ng kanyang jacket. Ang mga ibang motorista sa paligid ay nagpatuloy lang sa kanilang bayahe, nakayuko, walang sinumang nangahas na makialam. Kilala ang pulis na iyon sa pagiging mainitin ang ulo at mahilig manigaw. Napabuntong hininga si Anya. Kailangan niyang manatiling propesyonal. Hindi siya pwedeng makisali o magpakilala maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ang trabaho niya ay mangalap ng ebidensya, hindi makipagkomprontasyon. Ngunit maya-maya lang, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang inabante ni Anya ang kanyang scooter, sinusubukang humanap ng perpektong anggulo upang mas malinaw na makuha ng microcamera na nakatago sa kanyang jacket ang mga pangyayari. Pinanatili niya ang ligtas na distansya habang nagkukunwaring isa lamang ordinaryong motorista. Ngunit habang papagilid na sana siya, isang malakas na sigaw ang bumasag sa ingay ng kalsada. Hoy, ikaw! Ikaw na nakaasul na motor. Huminto ka! Napalingon si Anya. Boses iyon ni Staff Sergeant Dante Vargas. Sa isip niya, napamura siya. Hindi ito bahagi ng plano. Ngunit nanatili siyang kalmado at itinigil ang motor, alinsunod sa kanyang papel bilang isang ordinaryong mamamayan. Nilapitan siya ni Vargas na may aroganting lakad,
ang mga balikat ay bahagyang nakaangat na parabang ang buong mundo ay dapat yumukod sa kanya. Ang ibang mga pulis ay sumulyap lamang, walang balak na tumulong. Alam mo ba kung anong mali mo? Tanong ni Vargas, matalim ang tingin. Paumanhin po, sir. Hindi ko po alam, mahinahong sagot ni Anya, sinisikap na mapanatili ang kanyang katauhan bilang isang inosenteng estudyante. Muntik mo nang tapakan yung puting linya. Huwag kang magkunwaring tanga. Napigilan ni Anya ang pagtawa. Perpekto ang kanyang pagmamaneho kanina. Halatang gawa-gawa lang ang akusasyon. Ngunit hindi siya dapat lumaban. Pasensya na po, sir. Mag-iingat na po ako, sabi niya na may kasamang magalang na ngiti. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Vargas. Sa halip, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang naghahanap pa ng ibang dahilan. Lisensya, sisi, bilis. Nagkunwaring kinakabahan si Anya. Sinadya niyang dalhin ang lahat ng kumpletong dokumento para sa kanyang pagpapanggap at lahat ay lehitimo. Ngunit habang kinukuha niya ang mga ito mula sa kanyang bag, biglang hinila ni Vargas ang manibela ng kanyang motor. Pero kung gusto mong mapabilis ang usapan, alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba? Bumaba ang kanyang boses, naging marumi na may dalawang posibleng kahulugan, pera o isang bagay na mas kasuklam-suklam. Naramdaman ni Anya ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Paumanhin po, sir. Baon ko lang po ang dala kong pera. At hindi po kalakihan, sabi niya, sinusubukang manatili sa kanyang karakter. Tumawa ng malakas si Vargas. Huwag ka nang magsinungaling. Kayong mga estudyante ngayon, magagaling magpanggap. Lumapit siya, masyadong malapit, masyadong agresibo. Mukhang madaling kausap to, bulong ni Vargas habang bahagyang tumatawa. Alam ni Anya na nagiging mapanganib na ang sitwasyon, ngunit pinipigilan pa rin niya ang sarili. Kailangan niyang manatiling isang ordinaryong dalaga na walang alam. Subalit, iyon mismo ang nagdulot ng susunod na kapahamakan. Habang bubuksan na sana ni Anya ang kanyang bag para kunin ang lisensya, biglang sinipa ni Vargas ang gilid ng kanyang motor. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Muntik nang matumba si Anya. Ang mga taong nakakita ay nagsimulang magbulungan. Ilan ang nagvideo mula sa malayo, ngunit takot lumapit. Ang kupad mo. Ano bang tinatago mo diyan? Sigaw ni Vargas. Namumula ang kanyang mukha dahil ba sa galit o sinasadyang takutin ang kanyang biktima. Naramdaman ni Anya na unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Marami na siyang pinagdaan ng undercover operations, pero ngayon lang niya naramdaman ang matinding pagnanais na sampalin ang isang tao. Ngunit kailangan pa rin niyang magtimpi. Kailangan pa niya ng ebidensya. Kailangan pa niyang mag-record. Pasensya na po, sir. Medyo puno po kasi ang bag ko. Itinulak ni Vargas ang balikat ni Anya ng malakas, dahilan upang mapaatras siya ng 2 hakbang. Hindi na iyon pananakot, iyon ay pisikal na pananakit. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang magpakita ng pagkainis, ngunit walang nangahas na makialam. Samantala, si Lieutenant Rafael Gomez, ang batang opisyal na nakatayo sa kabilang panig, ay tila nagmamasid mula sa malayo. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Mahirap hulaan kung wala ba siyang pakialam o sinusuri niya ang sitwasyon. Tila hindi pa nasiyahan si Vargas at muling lumapit. Nasaan na? Dala mo ba o hindi? Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Hindi umimik si Anya. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil na gumanti. Kukunin ko na po, sir. Pero pakisuyo, huwag niyo na po akong itulak o sipain, dahan-dahan niyang sabi. Ang pangungusap na iyon ay lalo pang nagpagalit kay Vargas. Inuutusan mo ba ako? Sino ka ba sa akala mo? At nang walang babala, isang malakas na sipa ang tumama sa binti ni Anya. Hindi ito sapat para siya ay matumba, ngunit masakit. Ang mga taong nakakita ay nabigla. Babae yan, oy. Kawawa naman. Ang bastos ng pulis na iyan, maririnig na bulungan. Ngunit walang sinuman ang lumapit. Ipinikit ni Anya ang kanyang mga mata saglit. Sapat na. Sobra-sobra na ang ebidensya. Lahat ay nakunan ng kamera.
At sa sandaling iyon, opisyal nang naubos ang kanyang pasensya. Dahan-dahang itinaas ni Anya ang kanyang mukha. Ang tingin sa kanyang mga mata ay biglang nagbago. Hindi na ito ang tingin ng isang takot na estudyante. Tila hindi napansin ni Vargas ang pagbabago. Anong sabi mo kanina? Tanong ni Anya, mahina ang boses. Sabi ko, wag mo akong. Hindi. Bago yon, putol ni Anya. Ha? Kumunot ang noo ni Vargas, naguguluhan sa biglaang tapang ng dalaga. Hindi na sinubukan ni Anya na itago ang kanyang tunay na aura, ang kapanatagan ng isang intel officer. Sabi mo, sino ka ba sa akala mo? Sabi niya nang walang emosyon. Ngayon, sasagutin kita. Dahan-dahan niyang tinapik ang loob ng kanyang jacket, kung saan nakatago ang kanyang V. Wala lang naman ako, maliban sa taong nagmamanman sa inyo sa loob ng 3 linggo. Natigilan si Vargas. Ang mga taong nakatingin ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang ibang mga pulis ay napalingon na rin sa kanilang direksyon. Ngunit hindi pa tapos si Anya. Lumapit siya, isang dangkal na lang ang layo mula kay Vargas, at tinitigan ito ng diretso sa mata. At ikaw, bumaba ang kanyang boses ngunit matalim, ay kasisipa mo lang sa taong hindi mo dapat sinipa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang ilang segundo ay parang 1 minuto. Hindi makapaniwala si Vargas sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, isang matatag na boses mula sa direksyon ni Lieutenant Gomez ang narinig. Tama na yan, Vargas. Itigil mo na. Lahat ng mata ay napunta sa batang opisyal. Ngunit ang pinakanabigla ay si Vargas mismo. Sir, nagyayabang to, sir. Nagpapanggap na intel, sigaw niya, halatang kinakabahan. Hindi agad sumagot si Gomez. Dahan-dahan siyang lumapit. Mahirap basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit nagbago ang kanyang tingin nang makita niya ang maliit na micro-camera na nakasabit sa kwelyo ng jacket ni Anya. Alam na alam niya kung ano iyon. Alam na alam niya kung sino ang karaniwang gumagamit nito. At alam niyang ang sitwasyon ay biglang nagbago. Marahang huminga si Gomez at sa isang napakakalmadong boses na tila yumanig sa lahat, sinabi niya, Vargas, malaking gulo ang pinasok mo. Tumingin si Vargas na hindi makapaniwala. Anong ibig niyong sabihin, sir? Huminto si Gomez sa tabi mismo ni Anya. Dahil ang babaeng sinipa mo, sumulyap siya kay Anya na parabang nagbibigay galang ng walang kilos, ay hindi ordinaryong mamamayan. Tumingin si Anya ng diretso kay Vargas. Malamig ang kanyang mga mata. Ang pangalan ko ay Anaya Reyes. Bahagyan niyang binuksan ang kanyang jacket. Ipinakita ang isang AE na agad na nagpawala ng kulay sa mukha ng 3 iba pang pulis. Intel investigator mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group. Ang mga taong nanonood ay natahimik. Ang ibang mga pulis ay nataranta. Si Vargas ay nanigas na parang estatwa. Nagdagdag si Anya ng isang pangusap na halos magpaluhod kay Vargas. At lahat ng ginawa mong kabastusan kanina ay nakuna ng kamera. Ang katahimikan na bumalot sa hangin ay tila pumipiga sa dibdib ng lahat sa sangandaan ng balintawak. Ang ingay ng mga sasakyan mula sa malayo ay tila humina. Sa lugar na iyon, para bang huminto ang mundo para lamang masaksihan ang sandaling iyon. Si Vargas ay tulala pa rin. Ang kanyang mukha na dating puno ng kayabangan ay ngayoy maputlang maputla. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na biglang bumalot sa kanya. Iintel, garalgal ang kanyang boses. Hindi gumalaw si Anya. Ang kanyang tingin ay nanatiling matalim, malamig, at malayo sa inosenteng ekspresyon na ipinakita niya kanina. Tama! At kabibigay mo lang sa akin ang pinakamalinaw na ebidensyang kailangan ko. Ang ibang mga pulis na kanina ay kampante ay nagkatinginan. Ang ilan ay umatras, ayaw mapalapit kay Vargas. Alam nila kung gaano kaseryoso kapag ang pip-imeg na ang sangkot. Hindi lang ito simpleng sermon. Maaari itong katapusan ng kanilang karera o kulungan kung mapatunayang nangingikil at nananakit sila. Si Lieutenant Gomez na ang pumagitna. 2 hakbang siyang umabante. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naging seryoso at propesyonal.
Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagkalito. Para ba ngayon niya lang nabuo ang isang malaking palaisipan na matagal na niyang pinaghihinalaan. Walang pag-aaksaya ng oras, nagsalita si Gomez ng may otoridad. Lahat ng miyembro, umatras ng 5 hakbang mula sa lugar na ito. Ngayon din, ang kanyang boses ay tunay na matatag. Walang nangahas na sumuway. Ang mga pulis, kasama ang 2 mas senior na karaniwang dominante, ay sumunod na parang mga estudyanteng nahuling lumabag sa patakaran. Pagkatapos ay lumingon si Gomez kay Anya ng may paggalang. Maayos lang po ba kayo, Ma'am Anya? Mas malumanay ang kanyang boses, ibang-iba sa kanina. Tumango ng bahagya si Anya. Ayos lang ako, Lieutenant. Salamat sa pagpigil sa kanya. Gumaan ng bahagya ang paghinga ni Gomez. Ang mga salitang iyon ay tila kumpirmasyon sa ibang mga pulis na totoo ang pagkakakilanlan ng dalaga. Sinubukan ni Vargas na ipagtanggol ang sarili. Tila dahil sa pagkatanga o pagkataranta, sinubukan niyang magdahilan sa paraang lalo lamang siyang nagmukhang masama. Sir Gomez, hindi ko po alam na intel siya. Siya po kanina. Manahimik ka, malamig na putol ni Gomez. Ang hindi mo pagkaalam ay hindi dahilan para manakit ka. Pinagpawisan ng malamig si Vargas. Sinubukan niyang lumapit. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Hindi napigilan ni Anya ang isang mapait na ngiti. Ginagawa ang trabaho sa pamamagitan ng pagsipa sa isang babaeng sibilyan ng walang dahilan at paghingi ng pangmeryenda. Ang mga salitang kipang meryenda ay parang kulog sa tainga ng ibang mga pulis. Biglang sumigaw si Vargas. Hindi ako humingi ng pera. Nagsisinungaling siya, sir. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi na kailangang magsalita ni Anya. Itinaas ni Gomez ang kanyang kamay at marahang sinabi, naka-on ang bodycam ko mula pa kanina. At si Vargas ay biglang natigilan. Tila nawala lahat ng dugo sa kanyang mukha. Nagsimulang lumapit ang mga tao. Ang kanilang mga tingin na dating puno ng takot ay nagbago. Naglakas loob silang lumapit. May ilan na tumingin kay Anya ng may paghanga. May ilan na tumingin sa mga tiwaling pulis ng may pang-aalipusta. Isang ali ang marahang nagsalita, kaya pala, matagal nang may mga bastos dito. Isang matandang lalaki ang nagdagdag, salamat naman at may naglakas loob na ilantad ito. Tumango lamang si Anya. Ayaw niyang gumawa ng mas malaking eksena. Mahalaga ang transparency, ngunit prioridad pa rin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Maya-maya, binuksan ni Gomez ang kanyang radyo. Alpha Negatibo 7 ay report sa headquarters. May indikasyon ng matinding paglabag. Humingi ng team mula sa IMEG at GI, ipadala agad sa lokasyon, kanto ng Balintawak. Over. Mabilis ang sagot mula sa kabilang linya. Copy that. Team is en route. Ang lahat ng pulis na nakatayo sa likod ni Gomez ay biglang nanigas. Alam nilang ang pagdating ng IMEG ay hindi para sa negosasyon. Dumarating sila para kumuha ng tao. Napalunok ng malalim si Vargas. Sir Gomez, wag po nating paabutin sa ganito. Pwede naman nating ayusin. Manahimik ka, Vargas. Masyado ka nang maraming beses na lumampas sa linya. Pero ako lang. Sinabi ko nang manahimik ka. Tumingin si Anya kay Gomez sandali. Matagal mo nang pinaghihinalaan, no? Tanong niya. Dahan-dahang tumango si Gomez. Marami na akong naririnig na reklamo mula sa mga residente. Pero laging kulang ang ebidensya. At naghihintay ako na may bumabang taga-internal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ko akalain na ikaw pala ang taong iyon. Gumanti si Anya ng isang maliit na ngiti, higit na bilang pagkilala sa profesionalismo kaysa sa pagiging palakaibigan. Bago pa man dumating ang team ng IMEG, sa gitna ng kanyang pagkataranta, sinubukan ni Vargas ang isang desperadong hakbang. Bigla niyang itinuro si Anya at sumigaw ng malakas. Hindi ako naniniwala. Ipakita mo ang tunay mong V. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa kalsada, dahilan para magulat at muling mapalingon ang mga tao. Ngunit hindi nabigla si Anya. Sa katunayan, tila handa siya. Nang may buong hinahon, kinuha niya mula sa loob ng kanyang jacket ang opisyal na SI ng PIP IMEG na may gintong selyo.
Itinapat niya ito sa harap mismo ng mukha ni Vargas. Kumislap ang ihi ng tamaan ng sikat ng araw. Ang gintong kulay nito ay halos nakasilaw sa mga mata ni Vargas na nanginginig na. Tingnan mong mabuti, kalmadong sabi ni Anya. Hindi ako ordinaryong mamamayan. Hindi ako estudyante. At lalong hindi ako ang taong pwede mong sipain-sipain lang. Lumapit siya ng kalahating hakbang, tinititigan ang mga mata ni Vargas. Nakatala ang pangalan ko sa Camp Crame. Ang sinipa mo kanina ay isang opisyal na miyembro ng serbisyo. Nanghina si Vargas. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay na. Ilang residente ang hindi napigilang pumalakpak ng mahina. Maya-maya, narinig na ang tunog ng mga sirena sa malayo. Hindi ito ordinaryong sirena ng patrol. Iba ang ritmo nito, mas maikli, mas mabilis. Tumayo ng tuwid si Gomez. Sila na yan, maikli niyang sabi. 3 sasakyan ng IMEG ang huminto sa gilid ng kalsada. 8 miyembro ang bumaba, kumpleto sa kanilang itim na vest at opisyal na emblem. Lumapit ang commander ng team at sumaludo kay Anya. Ma'am Anaya Reyes, nakatanggap kami ng direktang ulat mula sa headquarters. Totoo po ba, ito ang T? Ngunit bago pa matapos ang kanyang pangungusap, napatingin na ang commander kay Vargas na ngayon ay nanginginig. Police Staff Sergeant Damian Vargas. Tango lamang ang naisagot ni Vargas. Sumama ka sa amin. Ngayon na. Walang pag-aalinlangan, hindi naghintay ng paliwanag, hindi nagbigay ng pagkakataon. 2 miyembro ng IMEG ang agad na umalalay sa kanya. Sinubukan ni Vargas na magsalita, Sir Commander, kaya ko pong ipaliwanag. Ako po ay. Lahat ng paliwanag mo, sa opisina mo na sabihin. Ang karapatan mong manahimik ay nagsisimula na ngayon. Lahat ng tao ay natahimik. Ang natitirang mga pulis ay yumuko ng malalim. Samantala, si Anya ay nagmamasid lamang, hindi nang may pagkamuhi, kundi nang may propesyonal na katatagan. Ngunit hindi pa tapos ang investigasyon. Habang dinadala si Vargas sa sasakyan, lumingon si Gomez kay Anya at sinabi, isa na ang bumagsak, pero hindi pa tapos ang kasong ito, di ba? Dahan-dahang tumango si Anya. Hindi pa. Hindi lang siya ang sangkot. Tumingin si Gomez sa ibang mga pulis na nanatiling tikom ang bibig. Halatang may itinatago ang ilan sa kanila. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Gomez. Ibinalik ni Anya ang kanyang sa loob ng jacket. Kailangan ko ng tulong mo, Lieutenant. Yumuko ng bahagya si Gomez. Ang utos ninyo po ay aking susundin. Huminga ng malalim si Anya at sinabi, simula sa sandaling ito, tapos na ang undercover operation ko. Ngayon, oras na para buwagin natin ang lahat. Nagbago ang kulay ng langit sa dapit hapon nang tuluyang malinis ang lugar. Unti-unting nagsialisan ang mga tao. Ngunit ang kanilang mga bulungan at tingin ay nakatuon pa rin sa isang tao, si Anya. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang scooter, habang si Lieutenant Gomez ay hindi kalayuan, nagbibigay ng mga utos sa ibang team. Pagkatapos dalhin ng IMEG si Vargas, ang atmosfera ay naging parang isang lugar ng ebalwasyon. Ang ibang mga pulis ay tila takot magsalita, takot gumalaw, takot na mapagkamalan. Ang pangyayaring iyon ay hindi lang naglantad kay Vargas, kundi yumanig din sa buong presinto. Ang lahat ng kanilang ginawa at itinago ay nasa bingit na ng pagkakabunyag. Nang humupa ang tensyon, nilapitan ni Gomez si Anya. Kung handa na po kayo, pwede na tayong mag-usap, sabi niya. Tara, maikling sagot ni Anya. Naglakad sila patungo sa isang maliit na karinderya malapit sa lugar. Ang may-ari ng karinderya na nakasaksi sa lahat ay agad silang sinalubong ng may paggalang at kaunting takot. Sige po, ma'am, sir, upo po kayo, kinakabahang sabi nito. Ngumiti si Anya para pakalmahin siya. Pagkatapos umorder ng iced tea, binuksan ni Anya ang isang maliit na recording device. Lahat ng pag-uusapan natin simula ngayon ay opisyal na bahagi ng investigasyon, sabi niya kay Gomez, na tumango naman. Handa po akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Pero bago po kayo magsimula, gusto ko lang maging tapat, sabi niya habang nakatingin sa mesa. Nagsisisi ako na hindi ko sila napigilan ng mas maaga. Tinitigan siya ni Anya ng ilang segundo. Hindi mo iyon kasalanan.
Komplikado ang sistema, Rafael. Maraming tiwali ang nagtatago sa likod ng posisyon at senyoridad. Hindi tumutol si Gomez, ngunit baka sa kanyang mukha ang tunay na pagsisisi. Ngayon, sabi ni Anya habang inaayos ang kanyang upo. Gusto kong malaman ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa gawain ng mga miyembro sa presintong ito. Huminga ng malalim si Gomez at nagsimulang magsalita. 5 buwan pa lang ako dito, at sa totoo lang, mula pa lang sa simula ay may kakaiba na akong napapansin. Kakaiba pa anong paraan, tanong ni Anya. May pattern sila sa pagpili ng target. Lahat ng biktima nila ay yung mga mukhang walang kapangyarihan, matatandang motorista, kababaihan, mga dayo. At laging may gawa-gawang violation. Lalo na kapag walang opisyal na kamera mula sa opisina. Mabilis na nag-type si Anya sa kanyang cellphone. Sino-sino ang mga sangkot? Natahimik si Gomez, hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil sa dami. Sa huli, pabulong siyang sumagot. Bukod kay Vargas, nandyan si Corporal Tuazon, Patrolman Ramos, at 2 bagong pulis na napilitan lang sumama dahil sa takot. Tumango si Anya. Tulad ng inaasahan niya. Bumuo sila ng isang sindikato. Dagdag ni Gomez. Sa kanilang lahat, si Vargas ang pinaka-agresibo. Pero ang utak, duda ko hindi siya. Tumingin si Anya sa kanya ng matalim. Sino ang hinala mo? Nag-alinlangan si Gomez ng ilang segundo. Si Police Executive Master Sergeant Hernan Alvarez. Hindi nagulat si Anya. Iyon din ang hinala niya base sa mga ulat. Kilala si Alvarez bilang isang senior na pulis, may impluwensya at mahirap galawin. Maraming reklamo laban sa kanya, ngunit laging nawawala sa mga mesa ng administrasyon. Kung si Alvarez nga ang nasa likod nito, sabi ni Anya, hindi natin siya pwedeng basta-basta sugurin. Madulas yan. Tumango si Gomez. Kaya nga kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Tinitigan ni Anya ang kanyang inumin. Ang ebidensyang yan, hahanapin natin ngayong gabi. Paglabas nila ng karinderya, halos palubog na ang araw. Nagsisimula ng umilaw ang mga post sa kalsada. Bago tayo magpatuloy, Lieutenant, sabi ni Anya. Sigurado ka bang itutuloy natin ang operasyon ngayong gabi? Kasisipa lang sa'yo. Ayos lang ako, sagot ni Anya nang walang pag-aalinlangan. Ang dapat nating alalahanin ay ang mga susunod pang pwedeng maging biktima. Tumango na lang si Gomez. Sige po, ano ang plano? Huminga si Anya. Maglalagay ako ng listening device malapit sa presinto. Ikaw ang kakausap kay Alvarez para magsalita siya. Nanlaki ang mga mata ni Gomez. Ako po? Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya doon. Napatawa ng mapait si Gomez. Pinagkakatiwalaan? Mas tamang sabihin na hindi niya ako itinuturing na banta. Magaling. Yan ang kailangan natin. Ilang minuto ang lumipas, nasa isang madilim na eskinita na sila malapit sa presinto. Binuksan ni Anya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit, isang listening device na sinlaki ng barya, microcamera, at long-range audio recorder. Ilalagay ko ito sa ilalim ng mesa sa loob. Ang range nito ay 10 metro. Kapag nag-usap sila tungkol sa pera, pananakot, o anumang iligal na gawain, maririnig ko lahat, paliwanag ni Anya. Seryosong nagmamasid si Gomez. Ano po ang sasabihin ko kay Alvarez? Ngumiti si Anya. Gagawin natin sa pinakasimpleng paraan. Magkunwari kang natataranta. Kumunot ang noo ni Gomez. Natataranta? Sabihin mong nahuli si Vargas dahil sa babaeng sinipa niya. Tapos sabihin mong takot kang mabuking ang operasyon nila. Ang kasunod, hayaan mo nang si Alvarez ang magsalita. Dahan-dahang tumango si Gomez. Naiintindihan ko. Bumagsak ang gabi at ang bitag ay handa na. Mas madilim ang presinto kaysa karaniwan. Kumikislap-kislap ang ilaw sa loob. Ang ingay ng mga sasakyan ay unti-unti nang nababawasan. Si Gomez ang unang pumasok. Gaya ng inaasahan, agad siyang sinalubong ng mga nag-aalalang tingin. Sir, kumusta? Anong nangyari kay Vargas? Tanong ng isang batang pulis. Napalunok si Gomez.
Dinala siya ng imeg, malamig niyang sagot. Agad na natahimik ang lahat. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa loob. Lumabas si Master Sergeant Alvarez, naninigarilyo, walang mababakas na emosyon sa mukha. Tila alam na niya ang nangyari at handa na ang kanyang isasagot. Narinig ko na, sabi niya. Tanga kasi si Vargas. Sinubukang umarte ni Gomez. Sir, natatakot po ako na baka mabisto ang operasyon. Mabagal siyang tinitigan ni Alvarez, sinusuri kung siya ba ay kasama o kalaban. Relax ka lang. Naghahanap lang ng gulo yung babaeng iyon. Walang ebidensya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa labas, 8 metro mula sa presinto, naririnig ni Anya ang lahat sa kanyang earpiece. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sinunod ni Gomez ang plano. Pero, sir, nagpakilala siyang intel. Tumawa ng maikli si Alvarez. Intel? Anong intel? Sinong intel ang darating na nakascooter lang? Napataas ng kilay si Anya. Ipinagpatuloy ni Alvarez. Nataranta lang si Vargas dahil bobo siya. Basta sumunod ka lang sa akin, ligtas ka. Ako ang nagpapatakbo ng lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay malinaw na pumasok sa recorder. Napangiti si Anya. Tagumpay ang bitag. Ngunit may sinabi si Alvarez na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Bukas ng gabi, lilipat tayo ng lokasyon. Itutuloy natin ang operasyon. Pero sa pagkakataong ito, mas malambot na target ang hahanapin natin. Nanigas ang mukha ni Gomez. Ibig niyo pong sabihin tuloy pa rin? Lumapit si Alvarez at bumulong, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng device. Habang buhay ako, walang sinuman ang makakapigil sa atin. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Anya. Hindi lang iyon banta, iyon ay isang deklarasyon ng gyera. At sa sandaling iyon, biglang huminto sa pagsasalita si Alvarez at kumunot ang noo. Gomez. Nanigas si Gomez. Opo, sir. Tumingin si Alvarez sa paligid ng kwarto, sa mga pader, sa sahig, sa mesa. At lalo pang kumunot ang kanyang noo. Narinig mo ba iyon? Natigilan si Gomez. Ang alin po, sir? Dahan-dahang naglakad si Alvarez, patungo sa gilid ng mesa, yumuko, at nakita niya ang isang maliit na itim na bagay na nakadikit sa ilalim nito. Ang listening device ni Anya. Nanlaki ang mga mata ni Gomez. Kinuha ni Alvarez ang gamit, itinaas ito, at tinitigan si Gomez na may mga matang parang isang maninila. Sino ka ba talaga? Ang hapon na iyon, ang presinto ng Kertanegara ay biglang napuno ng mga mamamahayag. Hindi dahil sa isang malaking kaso, kundi dahil sa isang pangyayari na malinaw na nakunan ng key at mga cellphone ng taong bayan. Isang pulis na nanipa ng isang dalaga na intel pala na nagpapanggap. Nang kumalat ang balita, sinimula ng publiko na questionin ang profesionalismo ng mga otoridad. Si Police Captain Santiago Cruz, ang hepe ng presinto, ay paulit-ulit na pinanood ang recording sa kanyang opisina. Lahat ng sangkot ay ipinatawag. Si Vargas ay pumasok na nakayuko. Si Gomez ay tuwid na nakatayo ngunit halatang tensyonado. Samantala, si Anya, na nakasuot na ng kanyang opisyal na uniforme, ay kalmadong nakaupo. Ang kanyang aura ay nagpatahimik sa buong silid. Officer Reyes, sabi ng hepe, gusto kong marinig mula sa iyo mismo ang buong pangyayari. Tumango si Anya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matalim. Nagpanggap po ako bilang sibilyan para imbestigahan ang mga alegasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan sa checkpoint na ito. Walang sinusunod na tamang proseso, walang opisyal na mission order. At nakakita po ako ng mga indikasyon ng kotong o pangingikil. Lahat sa silid ay napalunok. Kahit ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat para palamigin ang tensyon. Tumingin si Anya kay Vargas. At ang paninipa sa isang sibilyan, lalo na sa isang babae, nang walang sapat na dahilan, ay isang mabigat na paglabag. Hindi nag-angat ng tingin si Vargas. Ngunit hindi doon natapos si Anya. Pero nais ko rin pong sabihin, ayaw kong matapos ang kasong ito sa pagsisisihan. Ang gusto ko po ay reforma, hindi paghihiganti. Biglang tumahimik ang silid.
2 araw ang lumipas, dumating ang mga opisyal mula sa Internal Affairs Service para sa formal na investigasyon. Mabilis na lumabas ang resulta, ang checkpoint ay isinagawa ng walang tamang ESI. May indikasyon ng pangingikil na kinasasangkutan ng ilang miyembro, kasama si Vargas, at may naganap na pisikal na pananakit. Nang basahin ang mga resulta, halos matumba si Vargas. Si Gomez ay nasaktan sa nangyari ngunit sinubukang maging matatag. Ang ibang mga kasamahan nila ay tahimik lang. Tiningnan sila ni Captain Cruz nang may matinding pagkadismaya. Ang integridad ang pinakamahalaga sa lahat, mariin niyang sabi. Hindi kayo mga preman na nakauniforme. Kayo ay mga tagapagtanggol ng bayan. Sa wakas, itinaas ni Vargas ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang boses. Sir, nagkamali po ako. Nadala po ako ng emosyon. Pero hindi po ako masamang tao. Natakot lang po ako, nasanay na nakikitang ginagawa ng mga senior, ay gumaya na rin. Handa po akong maparusahan, pero sana po mabigyan ako ng pagkakataong magbago. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpabago sa tensyonadong kapaligiran. Pinanood siya ni Anya. Alam niya kung ang isang tao ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Bahagi iyon ng kanyang trabaho. At mukhang tunay ang pagsisisi ni Vargas. Sir, sabi ni Anya, sa tingin ko po ay nararapat siyang maparusahan, ngunit nararapat din siyang bigyan ng pagkakataon. Tumango si Captain Cruz. Ginawa ang desisyon. Si Vargas ay pansamantalang tinanggal sa tungkulin at sasailalim sa muling pagsasanay sa etika. Si Gomez ay nakatanggap ng commendation. Ang lahat ng miyembro ng checkpoint ay isinailalim sa isang programa ng disiplina sa loob ng 3 buwan. Ang iligal na checkpoint ay idineklarang permanenteng itinigil. Walang tumutol dahil alam ng lahat na iyon ang tama. 1 linggo ang lumipas, gumawa ng malaking pagbabago si Captain Cruz. Muling nagkaroon ng checkpoint, ngunit sa pagkakataong ito, opisyal, maayos, may kumpletong papeles, at live na ipinapalabas sa opisyal na social media page ng presinto para sa transparency. May mga babaeng pulis, body camera, at malinaw na lokasyon. Ang mga residenteng dating takot ay nagsimulang magtiwala muli. Ang pinaka nakakuha ng pansin ay isang bagay, si Anya ay muling bumaba sa kalsada. Hindi bilang intel, kundi bilang isang tagapagsanay sa etika at tagamasid sa profesionalismo. Si Vargas, na ngayon ay nagmamando na lang ng trapiko, ay mas magalang kaysa dati. Karamihan sa mga residente ay nagbigay pa ng suporta. Ganyan, sir. Ganyan dapat ang tunay na pulis. Ipagpatuloy niyo yan, huwag nang maging arogante. Umiti lang nang nahihiya si Vargas, ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang hapon, 1 linggo matapos magsimula ang reforma, nilakasan ni Vargas ang kanyang loob na lapitan si Anya. Ma'am. Ma'am Anya, kinakabahan niyang sabi. Salamat po dahil hindi niyo ginamit ang dahas para gumanti. Tinitigan siya ni Anya. Lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga, natuto ka at handa kang magbago. Tumango si Vargas, pinipigilan ang mga luhang malapit ng bumagsak. Nangangako po ako, magiging matuwid na pulis na ako simula ngayon. Tinapik ni Anya ang kanyang balikat. Magandang unang hakbang yan. Ipagpatuloy mo. Sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ni Vargas. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay tila nabunutan. Dahil sa transparency at kahandaang magbago ng presinto, ang tiwala ng publiko ay unti-unting nanumbalik. Ilang linggo ang lumipas, ang karinderya malapit sa presinto ay napuno ng mga residenteng komportable nang tumambay malapit sa mga nagpapatrolyang pulis. Ang kwento ng pagbabagong ito ay umabot hanggang sa regional director na nagbigay ng opisyal na pagkilala sa reforma ng presinto. Ang lahat ng iyon ay hindi mangyayari kung hindi nagpanggap si Anya, kung hindi nagsisi si Vargas, kung hindi naging matatag si Captain Cruz. Minsan, ang isang masamang pangyayari ay maaaring magbukas ng pinto para sa isang malaking pagbabago. Gabi na. Nakaupo si Anya sa gilid ng daan, humihigop ng mainit na kape mula sa karinderya, kung saan unang nangyari ang insidente. Ang lugar ngayon ay payapa at ligtas. Wala nang aroganteng pulis, wala nang iligal na checkpoint, wala nang nanginginig na sibilyan. Dumaan si Gomez at kumaway.
Mas palakaibigan kaysa dati. Tinulungan ni Vargas ang isang matandang babae na tumawid. Ngumiti si Captain Cruz, ipinagmamalaki ang pagbabago ng kanyang mga tauhan. Ngumiti si Anya. Minsan, ang pagpapanggap bilang isang ordinaryong tao ang mas nagbubukas ng ating mga mata, bulong niya sa sarili. Mula sa loob ng karinderya, sumigaw ang may-ari. Ma'am, dagdagan ko kape nyo. Libre para sa bayani natin. Tumawa si Anya. Sige po. Pero huwag niyo nang ipagsabi. Trabaho lang po. Pero kayo po ang nagpatahimik ulit sa lugar namin, ma'am, sabi ng ilang residente. Umiti lang si Anya. Dahil iyon ang kanyang tungkulin, ang magbigay proteksyon. Hindi para maalala, kundi para ang iba ay mabuhay ng payapa. At ang aral ay nanatili, ang kapangyarihan